Tuloy-tuloy naman ang ginagawang pagtitipon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa harap ng tanggapan ng Department of Justice sa Maynila. Sarado sa ngayon ang buong Padre Faura Street, pero may pasok naman ang mga empleyado ng DOJ bagamat hindi tiyak kung darating doon si Secretary Laila De Lima. At mula sa Maynila, may ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, nadadagdagan pa yung mga dumadado ritong miyembro ng Iglesia ni Cristo sapagkat maliban dun sa mga nag-vigil na rito mula sa Kamanava area, yung mga lokal nilang kapilya sa Quezon City ay nadagdag pa yung mga nanggaling naman sa Cavite North, kung tawagin nila Cavite South, sa Tansa, sa Naik. Ito ay dumating kaninang umaga at nagpakapal palalo ng tao rito sa Padre Faura. Malinaw ang kanilang mga mensahe dito sa mga placards at banners, Rafi, ng kanilang main issue. At ang mga nakalagay rito ay freedom to practice religion, ang separation of state and church sa ilalim daw ng Article 2, Section 6 ng Saligang Batas. Pero mas particular nilang issue kung bakit sa DOJ, Rafi, ay dahil daw ang anilay pagkontra nila sa special atensyon ay binibigay ni Justice Secretary Laila De Lima sa criminal case na isinampa ng isang itinuwalag na minister ng INC na si Isaiah Samson. At yan ang kanilang laman ng kanilang mga mensahe sa entablado. Kung wala silang mga pag-awit ng mga evangelical songs, wala silang pag-game sa entablado para sa mga participants, ay nagpapalabas sila, Rafi, ng mga dokumentaryo na kinokontra yung akusasyon ni Isaiah na bangkarote na raw ang iglesia dahil pinapakita nila yung mga bagong kapilyang kanilang ipinapatayo sa iba't ibang panig ng bansa. Sa mga oras na ito, Rafi, ay wala pa rin hanggang ngayon sa DOJ compound si Secretary Laila De Lima. Bagamat walang nagkukumpirma, sabi ng ilang mga security staff dito, ang dinig nila ay hindi na raw tutungo sa kanyang tanggapan ngayong araw si Secretary De Lima, bagamat hindi pa yan confirmed. Nananatiling sarado itong kahabaan ng Padre Faura, Rafi, simula dun sa dulo sa may Taft Avenue. Sarado na yan hanggang dun sa makalampas sa malapit na mall dito sa DOJ, doon sa may Orosa. Ngayon kung kayo pupunta ng Rojas Boulevard ay doon na kayo sa may Bocobo makakapasok kung gusto nyo talagang dumiretso ng Padre Faura going to Rojas Boulevard. Ang mga karamihan ng pulis na nagbabantay rito ay nasa loob ng compound maliban doon sa pailan-ilan na umiikot sa crowd ng mga INC members sa labas ng DOJ compound. Ayon sa isang opisyal na nakausap natin, Rafi, sa Manila City Hall, bagamat ayaw niya na magpabanggit pa ng pangalan, ito palang permit ng INC dito sa Padre Faura ay open-ended. Ibig sabihin ay pwede raw silang manatili dito hanggang kailan nila gusto. At yan ang ibinigay sa kanilang permit na kinikilala naman ng mga nagbabantay na pulis mula sa Manila Police District. Rafi. So tuloy pa rin, Mark, yung mga nababanggit na hanggang bukas yung kanilang vigil dyan or hindi pa rin tiyak kung hanggang kayo sila magtatagal, Mark? Wala silang delegated spokesperson dito sa kanilang pagkilos na ito sa Padre Faura. Pero kahapon, ang statement na binigay nila is that ito ay 3-day vigil na nagsimula kahapon. So dapat daw ay matatapos ng Sunday morning. Yan naman ay nasasakop ng binigay na open-ended permit sa kanila ng Manila City Hall para manatili dito sa Padre Faura. Pero walang nagbibigay ng anunsyo kung hanggang kailan at anong mekanismo nitong kanilang pagkilos. Ang mga ilan na nakausap nating miyembro ng INC ay nagsasabi na ang tagubilin lamang sa kanila ng kanilang mga lokal na tagapangasiwa is to go here at sundin yung kanilang shifting. Halimbawa, dumating ka ng 9 p.m. dito, 9 a.m. pwede ka na umuwi. Ibang group naman yung papalit. Yung mga dumating ng 9 a.m. kanina, hanggang 9 p.m. sila mananatili. Yun lamang yung tagubili na kanilang sinusundan mula sa kanilang mga lokal na tagapangasiwa na nagbigay ng instruction sa kanila, Rafi. Mark, bukod dun sa DOJ at Supreme Court, ano pa ba yung mga opisinang naapektuhan dyan at kumusta naman yung access ng mga empleyado dyan sa mga opisinang kung saan dinadaos yung kanilang vigil, Mark?
Okay, wala Rafing anumang kanselasyon. Dito sa area na ito, tuloy ang trabaho sa mga tanggapan ng DOJ, ng Supreme Court dahil lang lagusan naman papasok ng Supreme Court, mayroong isang gate yan sa likod. Itong DOJ, pumapasok lamang yung mga empleyado at hindi naman hinaharangan. Ang problema lamang, Rafi, ay yung lagusan papasok dun sa emergency room ng PGH, nasa kahabaan ng Padre Faura na nabablock ng mga INC members dahil nga sarado na itong Padre Faura. At walang nagsalita sa atin mula sa PGH pero sinasabi nila doon mahirap pagka sila may emergency cases na kailangan itakbo sa emergency room via Padre Faura. Pero Mark, wala ka pa naman nakikitang emergency vehicle na dumaan dyan. I'm sure siguro naman ay pagbibigyan nilang pumasok dun sa Lagusan, Mark. Kanina, nung pumunta kami sa area na yon, dun yun sa may, sa may Supreme Court, ay dinivert nila yung kanilang mga ambulansya doon sa mismong lobby ng PGH. So, sa Taft Avenue papasok. Kaya nga lang, medyo mas mahirap magmaniobra kasi sa loob dahil para matuntun mo yung mismong emergency room. So, medyo mas mahirap than the normal days na dito sa Padre Faura papasok yung ambulansya. Pero okay naman daw at kanila namang nairaraos yung pailan-ilan na tinatakbo nilang pasyente sa ER nila.